Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Dito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Ito po ang inyong Kuya Bong na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang umaga. Kamusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. At syempre, binabati po natin ang lahat pong listeners po natin. Mula po dyan sa Alicia, sa Tirad View, Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipakulaw, Baler, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, pati na rin po sa Bataan, Zambales, Bulacan. Siyempre sa South po ng Manila, Cavite, Laguna, Batangas, all the way to Mindoro. At siyempre kung kayo po ay nanunood o nakikinig sa ating pong Facebook pages, no, ay i-share na po natin yan sa YouTube channel, Adventist World Radio Manila. At dito po sa mga nakikinig sa Mega Manila, no, welcome po sa ating pong programa. Huwag niyo pong kalimutan kung meron kayong gustong i-message o gusto niyo makareceive ng libreng libro, 0917-174-2777 o kaya naman sa 0918-944-7891. Yan. Napakaganda po ng topic natin ngayon sa umaga pong ito. Ang title po ay Our God is Rich. Yan. Tayo po ay tumatayo doon sa mga pangako ng ating Panginoon na hindi nabibigo. No, bakit kaya my God is rich, ang aking Diyos ay mayaman, no? Yan po ay napakaganda dito po sa Philippians 4:9, no? Kaya naman ito po ay sa uluhin, i-memorize po natin for this whole day. Ang goal po natin ay makamemorize kahit isang text, no? Isang text bawat araw during our program, no, sa ating pong mga pangakong di nabibigo. Siyempre, hindi lang pagkatapos ng program ay wala na rin. Kailangan po ay throughout the day ay ating pong i-memorize tong text po natin ngayon na galing po sa Philippians 4:19, no? Ano po ba yung binabanggit dito sa Philippians 4:19? Ang sabi po dito, "But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." No? Ulitin po natin, no? Philippians 4:19. "But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus." No? Sa Tagalog, datapwat ibibigay ng aking Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo. Now, titingnan po natin ang mga pangako na ito. Dahil napakaganda po ng pangako, no? Ang ating Panginoon, ibibigay po sa atin yung lahat ng pong pangailangan po natin. Pero hindi lang ba siya ibibigay? Ayon sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo, no? Kaya nga, isinulat po ito ni Pablo. Actually, ito po ay liham, no? Galing po siya sa bilangguan. Pero nabanggit po niya na meron tayong isang Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng pangailangan po natin. Napansinin po natin, hindi ito sinasabing maaaring magbigay. No? Ngunit ang binanggit po dito ay magbibigay. Hindi po yung shall or talagang sigurado na magbibigay siya. No? Kaya naman, titingnan po natin ngayon sa umaga pong ito. Pagkatapos natin babasa yung text natin. So, huwag niyo pong kalimutan, no? Ito po ay assignment natin, no? I-memorize po natin tong Philippians 4:19. "But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." No? Katulad ng title po natin kanina, ang ating pong acronym ay RICH. Mayaman, no? Hindi po yung rich na inabot, kundi mayaman, RICH. Ano po yung mga ibig sabihin po ng ating pong acronym? R, reliability of God's promise, no? Kay napapagkatiwalaan po, no, yung mapagkakatiwalaan natin yung pangako na ating pong Panginoong Diyos. So yan po yung R. Yung letter I, inclusiveness of His provision, no? Hindi po ito
yung ibibigay na pagpapala ng ating Panginoon, hindi po ito para sa mumunting mga tao o kaya special na mga tao. Ito po ay para sa lahat. Yung mga tao na nananalig sa ating Panginoon and they claim His promise, no? Ito po ay ibibigay sa lahat. Ang sunod naman yung letter C doon sa ating acronym na RICH, Channel of Supply. Christ. Ibig sabihin, makukuha po natin sa magitan ng ating Panginoong Kristo sa ikululuwalhati ng ating Panginoon. No? So napaka-importante po na kapag tayo ay humihingi, ay idadaan po natin o sa pangalan ito dapat ng ating Panginoong Hesus. No? Parang ano po yan eh. Siya po ang susi ng mga pagpapalang matatanggap natin sa magitan po ng ating Panginoon. At letter H doon sa ating pong acronym na RICH, Heavenly Riches are Unlimited. No? Ang kayamanan daw po ng langit, wala po itong limitasyon. Yan. Kaya kung titingnan po natin doon sa text po natin, and God will supply all your needs, no, according to His riches in glory by Christ Jesus. Now, binabasi po ng Panginoon yung kanyang ibinibigay, no, sa kanyang kaluwalhatian. Ibig sabihin, buhos po ito, hindi ito yung limited, no? Hindi po ito limited dahil ang kapangyarihan, ang kaluwalhatian ng ating Panginoon gano'n na lamang. Kaya kung titingnan po natin, kung according to His glory in Christ Jesus, it would be ay walang ano po ito, walang humpay, no? At hindi titigil. Dahil sa yung pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, hindi na uubos, no, para sa bawat isa sa atin. Kung ito po ang ating panghahawakan, ay mapoproblema pa ba kayo kung ano yung kakainin niyo bukas? No? Dahil sa ito ay pangako na ng ating Panginoon. No? We can rely on the promise of God. Which brings us to the first, no, sa ating pong acronym na RICH, yung letter R. Reliability of God's promise. No? Mapagkakatiwalaan po natin yung pangako ng ating Panginoong Diyos. No? Hindi po ito yung parang biro-biro lang na parang yung sa atin nung bata, no, promises are made to be broken, no, yung mga puppy love na ganyan, hindi kita iiwanan, no, pero ilang araw lang, ilang buwan lang, wala na. Those are puppy love, no, hindi naman talaga malalim, no, yung mga ganyang love. At yung mga promises ng mga bata na ito ay hindi naman talaga nagkakatotoo dahil yung buhay nila nakabase pa sa magulang. No? So, hindi po talagang hindi mapaninindigan yung mga promise. Pero ang ating Panginoon, His promise is reliable. No? Kaya nga napaka-importante, lagi nating pagtuunan. Ang sabi ng ating Panginoon doon sa ating pong text, but God shall supply. No, ang ating Panginoong Diyos kanya pong ibibigay, no. Ito po ay hindi isang hiling lang, ngunit ito po yung katiyakan, no, katiyakan ng pagbibigay ng ating Panginoon. Hindi po ito mababago, no. Hindi po ito nabibigo, no, dahil ito ang pangako ng ating Panginoon. Now, mababasa po natin sa Numbers 23:19. God is not man that He should lie. No? Isang suporta mula sa teksto sa Banal na Kasulatan, galing po sa Bilang, no? Sa Bilang 23 19. Ang Diyos po ay hindi tao na dapat magsinungaling o nakakapagsinungaling. Ang ating Panginoon totoo. Minsan iniisip po natin, parang dapat naman pwede naman tayo magsinungaling, no? Hindi po, no? Kahit sabihin pa ng white lie, meron pa talagang white lie. Kasalanan pa rin 'yun, lie pa rin po 'yun, eh. Huwag tayong magsisinungaling, di ba? Sabi sa Banal na Kasulatan, doon pa naman sa 10 utos po 'yun. Thou shalt not bear false witness, no, against thy neighbor. So,
ang ating Panginoon hindi siya makakapagsinungaling. Pag sinabi niya, God will supply all your needs, no? According to His riches in glory in Christ Jesus, gagawin niya po ito. Kaya huwag po tayong magduda sa salita ng ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon, when He says, He do. Yan, sabi pa sa 2 Corinthians 1:20. For all the promises of God in Him are yea, and in Him, amen. Ang mga pangako ng ating Panginoong Diyos sa Kanya ay oo. At sa Kanya ay amen. Ibig sabihin, siya nawa. Ito ang magkatotoo. Kaya nga kung titingnan po natin, bakit kaya tayo po ay nagdududa pa, no? Bakit kaya sa buhay po natin ay naniniwala po tayo doon sa kasinungalingan ng kaaway? Now, eto po si Eva, 'di ba? Siya po ay tinukso ng kaaway. Tinanong muna siya. Talagang sinabi ng Panginoon na hindi ka makakakain ng lahat ng bunga ng kahoy, bunga ng punong kahoy dito sa halamanan. Sa umpisa pa lang salbo ng kaaway, mali agad, no? Kasi ang sabi ng Panginoon, ikaw ay maaaring kumain ng lahat ng bunga ng punong kahoy dito sa halamanan, maliban lang sa isa. Pero binaliktad ni ng kaaway. Ang sabi ng kaaway, sinabi pa ng Diyos na hindi ka makakakain. Parang sinabi ng ating Panginoon sinabi na ng kaaway ni Satanas na ang sinabi ng Panginoon ay nililimitahan ka ng Diyos, no? Na hindi ka pwedeng kumain ng bunga ng punong kahoy. Talagang nilito na si Eva. Kaya nga ganun din po nangyayari sa atin, no? We are bombarded by lies sa paligid po natin, no? Dumadating dyan sa Facebook natin, mga lies lahat, yung mga AI, hindi naman totoo ito. Yung mga batang nagsasalita, kahit mga bagong panganak, no? Nakikita po natin sa Facebook, ang tatas naman ito, mas matatas pa sa akin, no? Kaya nga, mga kasinungalingan, mga fake news, no? Dumadating sa atin yan. Ang problema, tayo ay naniniwala, no? Kaya wag po tayong maniwala. Dahil dito sa promise ng ating Panginoon, dito tayo maniwala. Dito po ay totoo. Ang sabi po sa Steps to Christ, page 72. We are to rest with assurance upon God's promises, for He is faithful that hath promised. No? Kailangan daw po tayo na magpahinga o tayo magkaroon ng katiyakan sa pangako ng ating Panginoon. Dahil ang nangako, no, siya po ay tapat. Ang ating Panginoon ay tapat sa kanyang pangako. Kaya nga kapag tayo po ay nababalisa, no, sa mga tungkol sa hinaharap po natin, kumapit po tayo sa pangako ng ating Panginoon. At ang kinin po natin ng may malakas na panalangin na tayo po ay nananalig sa ating Panginoon. Okay? Ang pangalawa po, yung letter I, no? Inclusiveness of His provision. No? Kasama po ang lahat, no? Walang itinatangi. Ang sabi po doon shall supply all your need. No? Lahat po ay bibigay ng ating Panginoon. Walang pinipili. Ito talaga. No? According, meron naman tayong kasunod doon. According to His riches of glory in Jesus. No? So, tingnan po natin. Kung ating Panginoon, hindi po siya, hindi pa, pinipili lang, no? Lahat. No? Supply all your needs. No? May malinaw naman dito. No? Needs ang binabanggit. Hindi po sinabi dito, God will supply all your wants. Ito po ay need. Alam po kasi ng Diyos ang lahat ng mga pangangailangan natin. Ito man ay spiritual, ito man ay physical, ito man ay emotional, ito man ay
pinansyal, no? Alam ng ating Panginoon. Mas higit pang alam ng ating Panginoon yung pangangailangan natin kaysa sarili po natin. Minsan may pera na tayo, isinulat na nga natin yung bibilhin natin. Tapos 'pag pumunta tayo sa grocery, yung sinulat natin hindi natin nabibili. Kung yung mga hindi natin isinulat, yun naman ang nabibili, 'no? Bakit kaya gano'n? Hindi po tayo hindi tayo mapagkakatiwalaan, madalas. Pero ang ating Panginoon mapagkakatiwalaan natin, 'no? Dahil alam niya yung pangangailangan natin. It's emotional, physical, spiritual, kahit po sa pinansyal, alam ng ating Panginoon. Kaya nga ang advice niya po sa atin, sabi po sa sa Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." So, kapag alam po natin ang nais ng ating Panginoon sa atin at ang ating pong isipan ay nakaayon sa isipan ng ating Panginoon, lahat ng ating iniisip na kailangan po natin, ibibigay ng ating Panginoon. Dahil nakaayon na. Hindi yung parang gusto, parang, uy, may bagong cellphone ngayon ng Apple, bibiling ko na rin yan kahit hindi kailangan, no? Maayos pa naman yung cellphone, umaandar naman, wala namang problema. Ba't kailangan mong bumili, no? May mga bata, no, sa halip na magtipid, ang gusto pa makisabay doon sa mga mayayaman, hindi naman kayang bumili ng cellphone. Ang binabanggit po dito ay unahin po muna natin ang kaharian ng ating Panginoon at ang lahat ay ibibigay po sa atin. Kaya napaka-importante po, no, na ito ay maging malinaw sa atin na hindi lahat ng gusto mo ay kukunin mo at dapat mong mabili. Dahil ang pinakaimportante, yung pangangailangan po natin. Now, ang sabi sa Psalm 34:10, "They that seek the Lord shall not want any good thing." No? Kung tayo daw, hinahanap po natin ang ating Panginoon, ay hindi ho tayo magkukulang sa anumang mabuting bagay. No? Kaya nga, lahat ibubuho sa atin ng mga mabubuting bagay na makakabuti sa ating pong buhay, makapagpapalapit sa atin, sa Kanya, makapagpapalakas sa ating pong pananampalataya. Yan yung binabanggit ng ating Panginoon na ibibigay po niya sa atin. Ang sabi po ni Hudson Taylor, "God's work done in God's way will never lack God's supply." No? Ang gawain ng ating Panginoong Diyos na ginawa sa paraan ng ating Panginoong Diyos ay hindi kailanman magkukulang, no, sa pagtustos mismo ng ating Panginoong Diyos. Kaya dalhin po natin ang bawat alalahanin natin sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin, no? Walang pangangailangan hindi maibibigay sa atin ng ating Panginoon Diyos ayon sa Kanyang nais sa bawat isa sa atin. At ang sunod po, yung letter C, no? Channel of supply. Sino daw yung channel of supply? Siyempre, ang ating Panginoong Jesus. No? Siya po yung dinadaluyan ng mga pagpapalang ating pong natatanggap. By Christ Jesus, yun ang sabi po sa text, no? Will supply all your needs of His richness in glory in or by Christ Jesus. Now, lahat po ng pagpapala ay dumarating sa atin sa magitan ng sakripisyo na ating Panginoong Jesucristo. Walang naibibigay sa atin na hindi dahil sa sakripisyo ng ating Panginoon. Sa John 1:16, "Of His fullness have all we receive, and grace for grace." No? Biyaya ang ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Puspos, no, na ibinuho sa atin ng ating Panginoon yung biyaya. So, saan pa tayo? Kailangan pa ba tayong magduda sa ating Panginoon? Na lubos na nagmahal sa atin, ibinigay nga niya yung buhay niya para sa bawat isa sa atin. Will he keep His word or will He break His word?
Ang importante po ay magtiwala tayo sa ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon mapagkakatiwalaan. Tayo ay hindi. No? Kaya kailangan ay lagi tayong tumalima at humingi naman ng tulong sa ating Panginoon na tayo ay sumunod sa Kanya. Ang sabi po sa Romans 8:32, He that spare not his own son, how shall he not with him also freely give us all things? No? Ang ating Panginoon ay hindi niya pinagkait sa atin na ibigay sa atin yung kanyang kaisa-isang anak. No? Yung pa kayang pangangailangan po natin na ito ay talagang marami naman na kayang-kayang ibigay sa atin ng ating Panginoon. Ganyan po tayo kamahal ng ating Panginoon. Kapag kailangan po natin, ibibigay niya. Huwag po kayo magduda sa Kanya. Dahil sa ito ay Kanyang pangako. Hindi po sinabi ni Pastor Bong. No? Ito ay pangako na ating Panginoon na ibibigay niya sa atin. Sabi po ni Ellen White sa Testimonies, Volume 9, page 287. All the blessings of this life and the life to come are delivered to us stamped with the cross of Calvary. No? Oh, may mga tatagpo yun, may tatak yung mga natatanggap natin. No? Nakalagay po doon sa natatanggap natin. Given through Christ. Sa magitan ng ating Panginoon. Kaya nga, hindi tayo nabibigyan ng pagpapala dahil magaling po tayo, dahil tayo po ay masipag, dahil tayo po ay nagtitiwala na kayang-kaya po natin. Hindi po yun, no? Ang basihan. Ang basihan, kaya tayo binibigyan ng ating Panginoon dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Tayo po ay binibigyan ng ating Panginoon, hindi dahil sa karapat-dapat tayo, no? Tayo binibigyan ng ating Panginoon dahil sa Kanyang anak na ating Panginoong Hesukristo. Okay? So yan po ang napaka-importante. Kaya naman, no, tuwing nakikita po natin yung paglalaan ng ating Panginoong Diyos, no, kilalanin natin ito bilang isang regalo, no, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na papalalim, no, ng ating pong pasasalamat at ng ating pong mga pananampalataya. Okay? At ang pinakahuli po doon sa ating acronym na RICH, heavenly riches are unlimited, no? According, sabi po doon sa text, no, according to His riches in glory. No? Katulad ng sinasabi natin kanina, ang kaluwalhatian ng ating Panginoon, walang katapusan po yan. So, ibig sabihin, kung yung bibigay sa ating pagpapala na ating Panginoon ay nakaayon doon sa kanyang kaluwalhatian, wala pong katapusan yan. No? Hindi ho yan mauubos dahil sa doon nakabase. Alam niyo po, yung pagtustos ng Diyos, it is not limited. No? Yung yaman ng tao, nauubos po yan. Kahit gaano pang dami yung pera, mauubos din yan. Pero kapag ito po ay mula sa ating Panginoong Diyos, sa kalangitan, wala pong, sabi sa Malakay, walang silid, no, nakalalagyan. I mean, mapupuno yung silid na kalalagyan mo. At hindi pa rin matatapos yung pagpapala ng ating Panginoon. Now, sabi sa Ephesians 3:20, now unto Him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or imagine. No? Ang ating Panginoon, nakakagawa siya ng higit pa doon sa ating pong naiisip o nai-imagine. No? Abundant po ang binabanggit po dito. Walang katapusan. Parang bukal po yan na hindi nauubos. No? Minsan tayo, no? Pag pumunta tayo sa probinsya, merong mga palayan na, ba't kaya buhos ng buhos yung tubig doon? Hindi natatapos. No? Yung mga tao tuloy doon, hindi naman sila nagtitipid ng tubig kasi dire-diretso. No? Ganun din. Hindi sa ibig sabihin kasayangin natin yung binibigay sa ating Panginoon. Ang puntos po dito ay hindi mauubos ang pagpapala ng ating Panginoon. Kapag tayo ay lubos na nakasandig sa Kanya,
ibibigay sa atin ng ating Panginoon lahat ng pangangailangan po natin. Now, sabi sa Haggai 2:8, "The silver is mine, the gold is mine, says the Lord." No? Siya ang nagmamay-ari ng lahat. Kaya wag po tayong matakot. Sabi ni Charles Spurgeon, "God is too wise to err, too kind to be unkind. And when we cannot trace His hand, we must trust His heart." No, magtiwala po tayo sa ating Panginoon dahil siya ang magbibigay sa bawat isa sa atin. And kaya naman, no, tayo po ay ilagak po natin yung buhay natin sa Kanya. Sa Kanya lang tayo tumingin dahil ang kasaganaan ng ating Panginoon ay hindi po ito parang bank account na pagka may nilagay ka, saka ka lang makakatanggap. No? Nauubos ang bank account, yung pera sa bangko po natin. Pero ang kanyang kayamanan, no, malaki po ito. Hindi po ito nauubos. Now, doon sa Philippians 4:9, no, yung promise po, yung pangako ng ating Panginoon ay promise niya yung paglalaan na ibibigay ng ating Panginoong Diyos lahat ng pangangailangan natin mula sa kalangitan na kayamanan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Yan. Kaya tandaan po natin yung ating pong acronym, REACH, R, reliability of God's promise. Okay, letter I, inclusiveness of His provision. Lahat, no, kasama. Letter C, channel of supply. Ang ating Panginoong Kristo, siya ang channel of supply. And heaven H, heavenly riches are unlimited. No, yung riches mula sa langit, ito po ay walang limitasyon. Kaya naman, nabibigatan ba tayo sa mga pangailangan po natin sa pinansyal, emosyonal, sa spiritual? Ang pangako na ating Panginoong Diyos, tsak po ito. Okay? Ilagay po natin yung tiwala natin sa Kanya. Siya po ang magbibigay ng sagana sa bawat isa sa atin ayon sa Kanyang kalwalhatian at ayon sa ating Panginoong Hesus. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na mapakinggan muli ang inyong banal na salita. Hiniling po namin na sa amin pong patuloy na pamumuhay Kristiyano, magtiwala lang po kami sa inyo. Sapagkat alam po namin, ibibigay nyo sa bawat isa sa amin ang mga pangangailangan namin. Kaya po Panginoon, pinanghawakan namin ang inyong pangako at kami ay patuloy na nanalig sa inyo. Samahan po kami sa buong maghapon na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. Inaanyayahan po namin kayo bukas muli sa ganitong oras, 8 o'clock hanggang 8:30, no, sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. Samahan niyo po kaming palagi. At syempre, huwag niyo pong kalimutan na mag-share, no? At patuloy na tayo po ay sama-sama na makinig ng mga magagandang awitin, mga mensahe, at lalong-lalo na pumuli sa ating Panginoon. Muli po, magandang umaga at God bless po sa inyong lahat.